Ako po si Brenda Geronimo. Nag-handle po kami ng music ministry. Kami po yung nagpapaawit nito every Sunday. Kapag meron kami mga mission na pinupuntahan, kami po yung nag-lead ng song. Ako po si Dick Day De Leon. Same lang naman kami ng ministry. Since nag-start tong church, nandito na kami. Kasi dati, di ba, nandun tayo sa Kalanas. Nagkaroon na ng house church dito sa Quezon kasi nga malayo. Nung unang gawain, doon pa kami sa may Tubol. Yung pangalawang gawain, binigay na ni Lord sa amin itong church na to. Para kapag gawain kami ng maayos, hindi kami nababasa ng ulan, renovate ni Lord yung church na nakaka-accommodate sa amin ng maayos, saka hindi din na kami nag-ulitan, mababasa. Naka-aircon pa kasi. Una akong na-invite doon sa may Palanas talaga, kay Pastor Alex. Doon ako mas nakaintindi natuto. Pero dito ako lumago. Ako, kasi di ba, Katoliko talaga ako, di ba? Simula bata. Nung time kasi na first time ko nakapag-church sa Christian na church, si Pastor Alex kasi noon, in-invite niya kami sa Christian church. Na-awkwardan ako kasi parang sabi ko, bakit gano'n yung lahat ng tao nagbabatian, lahat sila nagbebeso-beso, ano ba yun? Pag pumasok ka sa Christian church, dapat kilala mo lahat yung tao, kaya pag hindi mo kilala, parang hindi ka welcome, parang gano'n ka, tapos papatayuin ka pa, welcome ka pa, sasabihin pa yung pangalan mo, parang napaplastic ka naman ako, parang gano'n, gano'n yung impression ko dati. Yung unang nag-aya sa amin si Pastor Alex. Parang nung umatin ako sa kanila, ano ba yung tawag doon? Titignan mo yung mga tao, parang ang OA. May mga iiyak tapos, di ba? Hindi, parang yung masaya yung kanta nila, ang saya nila, tapos pag malungkot na yung kanta, andun na yung mga nag-iiyakan. Siyempre, ako naman, simple, tatawa kasi natatawa ako sa kanila. Ganun talaga yung ano ko una. Pero yung mga sunod-sunod na linggo siguro na umaatin kami, parang nababago. Nando'y nakikisabay ka na sa palakpak, nakikitaas ka na ng kamay. Parang hindi ko naman iniisip na every time may gagawin ako na, ay, tutuwa ba si Lord? Parang, ay, pinanunugdan ba ni Lord yung ginagawa ko? Yung ganun, parang baliwala sa akin. Magkaroon ako paggawa ko ng kasalanan, baliwala lang sa akin, hindi ko siya hinihingi ng kapatawaran, di ba? Pero being a Christian, nalaman ko na kailangan pala yung gagawin mo, yung nakalulugod sa Diyos. Every time na may magawa kang kasalanan, kasi bilang tao, hindi naman talaga tayo perfecto, pwede mo siyang ihingi ng tawad sa Lord. Kasi nung hindi pa ka nakakakilala, normal lang na minsan nakakapagmura ka. Normal lang na makasalita ka ng ganyan, na mag-away ka ng ganon. Pero once na nakapakinig ka na, magkakaroon ka na ng mentality na, ay, sorry Lord, ganon. Kasi bago ko nakilala si Lord, parang okay naman. Parang hindi kami namamroblema ng kahit ano. Pero nung nakilala ko siya, parang nandun na lahat ng mga dumadating na problema. Pero hindi ko naman yung kina-question. Parang ganun lang yung dating sa akin. Siguro yun na yung sinusubok niya tayo kung ano yung kakayanan natin. Sabi nga na kapag nagpapakalapit na kay Lord, Doon niya ibinibigay yung mga problemang hindi mo alam na kaya mo pala. Sa akin, hindi. Kasi kahit simula noon, kahit naman hindi pa ako Christian noon, pag may problema ako, yung kasi hindi ko na talaga kaya, Iiyak ka na lang. Lord, kakausapin ko siya, magdadasal ako na, Lord, wala na, ay, bahala ka na, sabi, ganun lang. Wala naman na akong magawa. Kasi ako, sa sarili ko, alam ko, wala naman yung trabaho. Wala naman kami kamag-anak na mayaman, di ba? Ganun. Kaya sa'yo lang kami lumalapit. But noon, kayo na, kahit nung hindi pa ako Christian, talagang ganun na yung mentality ko. Ako, oo. At least honest ako. Parang na-question ko yun, bakit ganun? Kung kailang lumalapit ka, tsaka ka naman niya bibigyan ng mga problema na hindi mo inaasahan. Marami siyang binigay sa akin na hindi ko alam na nakaya namin. Huwag naman paiyak.
minsan napapatunayan natin na totoo si Lord pag talagang dumadaan tayo sa di ba? Sa mga pagsubok, di ba? Pinakamatindi kong experience noon, kung yun nga yung nabundol dati pero din. Lord, sabi ko, huwag naman yung hindi siya makakalakad. Kasi alam ko ba't na bundol, as in, bali-bali yung paa, ganun, total negative talaga. Di tumawag siya, nakakalakad ba? Ang tama niya pala, head injury pala talaga. Yun nga lang, yung time na yun, naiinis ako kasi hindi niya ako makilala. Ang tawag sa akin, ate. Sabi ko, ate, tingnan mo nga, ate mo ba ako? Sabi niya, kuya. Ano? Sabi ko, ano ba yan? Lord, hindi ko ganyan. Ba't hindi niya ako makilala? Parang ang sakit ko loob pag hindi ka nakikilala. Ang tawag niya naman kay nanay, Lab. Sabi niya, hindi ako si Lab. Sabi niya naman. Pero nung time na pinagdadasal mo na humihingi ka ng tulong kay Lord, na pagalingin siya, tapos nakikita mo na nakaka-recover. Papasalamat ka talaga kay Lord, naisip mo talaga, Lord, salamat, nandiyan ka talaga. Si Robin kasi Christian din siya kasi dati. Nanay niya na pastora talaga. Kaya pag nagpe-pray na ako dati, ang prayer ko, Lord, pakinggan niyo naman yung prayer niya, bigyan niyo po yung hiningi. Kasi feeling ko mas malakas siya kay Lord kaysa sa akin. Oo nga, ganun yung pakiramdam ko dati na, totoo nga naman kasi dun sa turo ni Pastora, di ba? Yung head of the family, siya talaga yung binibless. Dumadaloy na lang sa anak, sa asawa. Kaya talaga makikita mo na tumutugon talaga si Lord sa mga prayers. Marami. Like nung walang trabaho ng ilang buwan yung si Junior. Kasi hindi niya kami ginutom nun eh. Tsaka yung yung nagkasakit nga siya, na yung sa mga prayer, na totoo siya. Nung nag-commit ako, talagang mahilig ako mag-video. Pag nag-video ko, maghapon. May mga video pa nga ako sa Facebook na kumakanta ako ng mga worldview song Bumili pa ako ng yung microphone na condenser mic, may headset pa, nagkompleto ako noon. Pero simula nung time na church na, lalo pa nung time na nag-ministry, parang naaalangan na akong kumanta ng mga worldview song. Yun. At saka sinasabihan din ako ni Ruben na magkakanta ka, tapos kakanta ka ng ganyan, Kaya yun. Yun yung nabago. May nabago ba? Joke lang. Naman, yung nabago sa akin, kahit yung mga anak ko, tanungin mo, hindi talaga na ako nagpapatugtog ng mga worldview. Kahit sa pagising namin, puro talagang Christian song na yung pinapatugtog ko. Minsan nga naiinis na yung mga kapatid ko, kakasimba mo lang, ganyan na naman tugtugan mo. Di pa daw ba ako nagsawa ng kakataas ng kamay, kakakanta ng ganun. Yun talaga yung nabago. Tsaka hindi na ako magsalita. Pag nagagalit na lang. Nung una gusto ko din talaga kasing kumanta. Yung tataas kasi lang line-up niya. Makaputol lang. Pag nagpa-practice kami, lalo na pagpaulit-ulit, kinabukasan wala na siyang boses. Ang parang hirap naman kumanta, sabi ko. 2024 yata yun. Buong buong buwan ng September, wala akong boses. So parang sobrang kawawa naman yung lalong. Hindi na ako nakapagsalita talaga At in walang boses na lumalabas sa akin. May narinig ako na nag-preach na pagka gano'n, Lord, ikaw na po yung pag nag-reply, kayo langisan niyo po yung aming mga labi, kayo na pong bahalang ko dyan sa aming mga throat na makaawit kami, makapag-praise kami ng maayos sa yun, makapagpuri kami ng ikalulugod mo. Kaya, nung time na paragi akong paos, bago mag-praise and worship, talagang ang prayer ko, Lord, ikaw na pong bahalang magdamig sa aking labi, hanggang sa aking lalamunan, Lord, na hindi ko po kayo maipahiya, Lord, na ikaw po ang mapapurihan sa gagawin namin pag-praise. Yun lagi ang prayer ko. Kasi nahihiya ako. Tapos hihingi na siya ng tubig. Oo, yun. Yun lang. Lagi kami may tubig. May tubig sa likod. Ang haba mo sumagot, nawawala yung tanong sa isip ko. Yung una, sa diba, palanas tayo kumanta. Parang doon nagdadalawang isip ako Hindi ko ba alam, ba't iba kasi yung pakiramdam ko doon. Hindi, totoo lang. Honest ako. Pero dito, wala naman. Di ba tinanggal ka nga ni Lord sa work mo? Dito na nga ako nagka-work nun May nanonood ba yun? Ay, kaya upload pala yan. Hindi mo kami na-inform.
bilang sa women's ministry, tinuturuan kasi tayo ng tamang pagsunod sa asawa, yung pagpapatakot. Doon mo din malalaman na yung mga pagkakamali mo, yung mga pwede mong baguhin sa sarili mo, yung mga bagay na pwede mong alisin, pwede mong idagdag. Nakikita namin kay Ate Ana, yung mga pagka nagsalita, akala mo Alam mo, hindi sila gumagawa ng kasalanan. Hindi, parang hindi sila nagagaling. Pero wala silang kasalanan. In time, di ba? Makakamit din namin yung ganun. Parang malabo sa akin yun. Kailangan talaga maniwala at manampalataya ka lang eh. Kasi pag naniwala ka na at tapos nananampalataya ka, alam mo naman yun eh. Nandiyan talaga si Lord. Hindi yung magpapasakop ka. Kailangan ba talaga? Hindi, nagja-joke lang ako. Kailangan talaga yung paniniwala mo, tas yung pananampalataya mo kay Lord. Diretso lang. Yan ang liliko-liko. Ang ba mo kasi sumagot? Ayoko kasi nagpapa-interview. Obvious ba na ayoko nagpapa-interview? Mahaba.